Maliit lamang ang bahay ni na Jeffrey sa dulong bahagi ng baryo ng San Isidro. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na tuwing umuulan ay mistulang tambol sa lakas ng pagbuhos ng tubig. Ngunit sa kabila ng kahirapan, pinipilit nilang mabuhay ng marangal. Tuwing 4:00 pa lamang ng madaling araw, ay gising na si Jeffrey. Pagkatapos maghilamos sa poso, agad siyang tutulong sa kanyang inang si Aling Milet sa paghahanda ng almusal. Habang ang ina ay nagluluto ng lugaw, siya naman ang nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig. Anak, kumain ka muna bago pumasok ha? Malumanay na sabi ni Aling Milet. Opo, Nay. Kakain po ako. Mahigit 7 kilometro ang nilalakad ni Jeffrey araw-araw papunta sa pinagtatrabahuan niyang maliit na grocery sa bayan. Halos 1 oras at kalahati ang ginugugol niya sa paglalakad. Kapag tag-init, tinitiis niya ang matinding sikat ng araw. Kapag tag-ulan naman, basang-basa siyang dumarating sa trabaho. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niyang bawat pisong kinikita niya ay malaking tulong sa kanilang pamilya. Tahimik lamang na kumakain si Mang Romy sa isang sulok. Kilala siya sa baryo bilang seryoso at halos walang imik. Hindi siya palatawa at bihira ring magpahayag ng damdamin. Alis na po ako, Tay. Magalang na paalam ni Jeffrey. Tumango lamang si Mang Romy nang hindi tumitingin sa anak. Sanay na si Jeffrey sa ganoong pakikitungo. Kahit kailan, ay hindi niya narinig ang ama na nagsabing ipinagmamalaki siya nito. Ganun pa man, hindi yun naging dahilan upang mawala ang kanyang paggalang. Pagdating sa grocery, ay sinalubong siya ng matalik niyang kaibigan na si Kevin. Pare, pagod ka na naman sa paglalakad? Nakangiting tanong nito. Napakamot si Jeffrey. Sanay na rin. Hindi ka pa ba bibili ng bisikleta? Ang laki na ng naipon mo ah. Napabuntong hininga si Jeffrey. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Kapag may bisikleta ako, mas maaga akong makakapasok at hindi na ako sobrang pagod. Napangiti si Kevin. Deserve mo yan. Pinaghirapan mo ang bawat sentimo. Hindi kalayuan ay dumating si Andrea, isa ring empleyado sa grocery. Kilala siya sa pagiging mabait at masipag. Jeffrey, sabi ni Ate Linda may sale raw sa surplus store ng mga second-hand na bisikleta. Luma ba? Oo, pero magaganda pa. Baka makahanap ka roon. Nabuhayan ng pag-asa si Jeffrey. Buong araw niyang pinag-isipan ang sinabi ng dalawa. Pag-uwi niya kinagabihan, binuksan niya ang isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Isa-isa niyang inilabas ang mga perang matagal na niyang inipon mula sa overtime at pagtitipid. Binilang niya ang lahat. Sapat na. Hindi niya napigilang mapangiti. Kinabukasan, matapos ang trabaho, sinamahan siya ni na Kevin at Andrea sa surplus store. Marami siyang tinignang bisikleta. Ngunit isang kulay asul ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Matibay pa ang katawan nito at maayos ang takbo ng gulong. Subukan mong sakyan, sabi ng may-ari. Nang umandar ang bisikleta, tila muling nabuhay ang pangarap ni Jeffrey. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na magiging hadlang ang mahabang paglalakad sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ito na ang kukunin ko, masayang sabi niya habang iniabot ang perang matagal niyang pinag-ipunan. Habang papauwi siya, magaan ang kanyang pakiramdam. Sa isip niya, matutuwa ang kanyang mga magulang dahil sa wakas ay hindi na siya mahihirapang bumiyahe araw-araw. Hindi niya alam na ang simpleng regalong ibinigay niya sa kanyang sarili ay magbubukas ng isang lumang sugat na matagal nang ibinaon sa katahimikan ng kanyang ama. Masaya ang bawat padyak ni Jeffrey habang binabaybay niya ang daan pauwi. Hindi niya alintana ang init ng hapon dahil pakiramdam niya ay unti-unti nang gumagaan ang kanyang buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon ng pagtitiyaga, meron na siyang sariling bisikleta.
Isang simpleng pangarap na bunga ng kanyang sipag at pagtitipid. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, nakita niyang nagdidilig ng mga halaman si Aling Milet sa harapan. "Nay!" masiglang tawag ni Jeffrey. Napalingon ng kanyang ina at agad na nanlaki ang mga mata nang makita ang kanyang anak na nakasakay sa isang kulay asul na bisikleta. Nako, anak, nakabili ka na pala. Masayang sambit nito habang nilalapitan siya. "Opo, Nay. Galing po ito sa pinaghirapan kong ipon. Hindi na po ako mahihirapang maglakad araw-araw." Napangiti si Aling Milet at hinaplos ang balikat ng anak. Napakasipag mo talaga, anak. Siguradong matutuwa ang tatay mo. Nagliwanag ang mukha ni Jeffrey. Yun din ang inaasahan niya. Sa isip niya, baka ito na ang araw na maririnig niya ang simpleng papuri mula sa kanyang ama. Ngunit ilang sandali pa, bumukas ang lumang pintuan ng kanilang bahay. Lumabas si Mang Romy. Nang mapatingin ito sa bisikleta, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang dating kalmadong anyo ay napalitan ng matinding galit. Kumunot ang noo at tila nanginginig ang kanyang mga kamay. "Saan mo nakuha yan?" Malamig niyang tanong. Nagulat si Jeffrey sa tono ng boses ng ama. "Tay, binili ko po gamit po ang naipon kong sahod." Hindi na nakapagsalita pa si Jeffrey nang biglang lumapit si Mang Romy at marahas na inablot ang manibela ng bisikleta. "Sinong nagsabi sa'yo na bumili ka nito?" Sigaw niya. Napatras si Jeffrey. "Tay, kailangan ko po ito sa trabaho." "Hindi mo kailangan ng bisikletang ito." Tahimik ang buong paligid. Maging ang mga kapitbahay ay napasilip sa kanilang mga bintana dahil sa lakas ng boses ni Mang Romy. Romy, kumalma ka. Pakiusap ni Aling Milet. Ngunit tila walang naririnig ang lalaki. "Hindi mo alam ang ginagawa mo," sigaw nito habang itinumba ang bisikleta. Bumagsak yun sa lupa at nagasgasa ng bagong pintura. Parang piniga ang puso ni Jeffrey. "Tay, pinaghirapan ko po yan. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, ilayo mo sa bahay na ito ang bisikletang yan." Napatulo ang luha ni Jeffrey. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang galit ng kanyang ama. Hindi naman siya nanghingi ng pera rito. Hindi siya naging papaya. Sarili niyang ipon ang ginamit niya. Lumapit si Aling Milet at hinawakan ang braso ng asawa. Tama na, Romy. Wala namang masama ang ginawa ng bata. Ngunit marasting kumalas si Mang Romy. "Mas mabuti pang maglakad siya habang buhay kaysa mawalan ako ng anak." Natikilan ng lahat. Pati si Jeffrey ay hindi nakaimik. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama? Bakit tila may malalim na dahilan ng bawat salitang binibitawan nito? Hindi na siya nagtanong. Tahimik niyang itinayo ang bisikleta. Pinunasan niya ang alikabok at dahan-dahang inilabas iyon sa bakuran. Habang itinutulak niya ang bisikleta palayo ng kanilang bahay, ramdam niyang mas mabigat pa ito kaysa noong una niya itong iniuwi. Hindi dahil sa bigat ng bakal, kung hindi dahil sa bigat ng sakit na kanyang nararamdaman. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lamang niya, ang pinakamasayang araw sana ng kanyang buhay ay nauwi sa isang gabing puno ng tanong at hinanakit. Sa loob naman ng bahay, naupo si Mang Romy sa lumang silyang kawayan. Tahimik siyang napayuko habang nanginginig ang kanyang mga kamay. May luhang dahan-dahang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi yan nakita ni Jeffrey. At hindi rin niya alam na ang galit ng kanyang ama ay hindi isinilang sa puot, kung hindi sa isang sugat na mahigit 20 taon nang hindi naghihilom. Tahimik ang gabi habang naglalakad si Jeffrey sa gilid ng kalsada. Kasama niya ang kanyang bisikleta, ngunit wala na ang saya na nararamdaman niya kanina. Ang bawat hakbang ay tila sinasabay ng bigat ng kanyang dibdib. "Mas mabuti pang maglakad siya kaysa habang buhay akong mawalan ng anak." Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama. "Hindi ko maintindihan, Tay." Mahina niyang bulong. Naupo siya sa lumang waiting shed sa may kanto ng baryo. Hindi nagtagal
ay may narinig siyang yabag. "Jeffrey?" Napalingon siya at nakita si Mang Kiko, ang matandang karpenterong matagal ng kapitbahay ng kanilang pamilya. "Bakit nandito ka sa ganitong oras, iho?" tanong nito. Pinilit nang ngumiti ni Jeffrey. Wala po. Gusto ko lang pong mag-isip." Napansin ni Mang Kiko ang bisikleta at saka ang namumugto niyang mga mata. "Nagalit ba ang tatay mo?" Tahimik na tumango si Jeffrey. "Opo, hindi ko po alam kung bakit. Pinaghirapan ko naman po ang pinangbili nito." Napabuntong hininga si Mang Kiko. Umupo siya sa tabi ng binata at ilang sandaling tumingin sa madilim na kalangitan. "Panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan." Napatingin si Jeffrey sa matanda. Ano pong katotohanan?" Hindi kaagad sumagot si Mang Kiko. Tila pinipili niya ang mga salitang bibitawan. "May isang bagay na matagal nang ikinukubli ng mga magulang mo." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Noong bata ka pa, hindi ka nag-iisang anak." Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Jeffrey. Ano po?" "May kuya ka." Napayuko si Mang Kiko. "Joshua ang pangalan ng kuya mo." Hindi makapaniwala si Jeffrey. May kuya po ako?" Tumango ang matanda. "Oo, 3 taong gulang ka noon. 8 taong gulang naman ang kapatid mong si Joshua." Parang unti-unting nabubuo ang isang palaisipan sa isip ni Jeffrey. Bakit? Bakit hindi po nila sinabi sa akin?" "Dahil napakasakit ng nangyari." Huminga ng malalim si Mang Kiko bago nagpatuloy. "Tandang-tanda ko noong kaarawan ng kapatid mo. Naregaluhan siya ng bisikleta ng iyong ama. Ilang buwan niyong pinag-ipunan ni paring Romy. Dahil gusto niyang magkaroon ng mas madaling biyahe ang kapatid mo papunta sa pinapasukan nitong eskwelahan." Napangiti si Mang Kiko habang inaalala ang nakaraan. "Napakasaya ng kuya mo noon. Halos buong baryo ay nakita siyang umiikot sakay ng bago niyang bisikleta." Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Hanggang isang umaga, habang papasok siya sa eskwela, nawala ng preno ang isang truck na pababa sa highway." Napapikit si Mang Kiko. "Hindi na nakaiwas ang kuya mo." Nanginginig ang mga kamay ni Jeffrey. Hindi po." Tumango ang matanda habang pinipigilan ang kanyang luha. "Pagdating namin sa ospital, huli na ang lahat." Napatakip ng bibig si Jeffrey. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib. "Mula noon," pagpapatuloy ni Mang Kiko, "nagbago ang tatay mo. Sinisi niya ang kanyang sarili. Kung hindi raw siya bumili ng bisikleta, baka buhay pa ang kapatid mo." Tumulo ang luha ni Jeffrey. Kaya pala ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang ama. Hindi pala galit ang kanyang nakita, kung hindi takot. Takot na muling maranasan ang sakit ng pagkawala. "Alam mo ba," dagdag ni Mang Kiko, "araw-araw kang palihim na sinusundan ng tatay mo kapag pumapasok ka sa trabaho. Tinitiyak niyang ligtas kang nakakarating." Nagulat si Jeffrey. Si tatay?" "Oo, hindi lang niya kayang ipakita ang pagmamahal niya sa paraan na gusto mong makita." Hindi na napigilan pa ni Jeffrey ang kanyang pag-iyak. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang katahimikan ng kanyang ama. Ang bawat mahigpit na salita, ang bawat pagpapawal, at ang bawat malamig na tingin. Lahat pala ng iyon ay itinayo ng isang pusong minsang nadurog sa pagkawala ng isang anak. Habang maigpit niyang hawak ang manibela ng kanyang bisikleta, unti-unti niyang naisip na marahil ay hindi niya dapat husgahan ang kanyang ama. Sapagkat may mga sugat na kahit lumipas ang maraming taon, ay nananatiling sariwa sa tuwing may nagpapaalala sa nakaraan. Mabigat ang bawat hakbang ni Jeffrey habang papauwi siya ng kanilang bahay. Hindi nagalit ang nangingibabaw sa kanyang puso, kung hindi lungkot at pangunawa. Sa bawat salitang sinabi ni Mang Kiko, tila unti-unting nabuksan ang isang lihim na matagal na palang pasa ng kanyang ama. Pagdating niya sa bakuran, tahimik ang paligid. Nakapatay na ang ilaw sa sala
Tanging ang ilaw ng kusina ang nakabukas. Napansin niyang nakaupo si Mang Romy sa lumang bangkong kawayan. Hawak nito ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Hindi siya lumapit. Mula sa malayo ay pinagmasdan niya ang kanyang ama. Dahan-dahang binuksan ni Mang Romy ang kahon. Mula roon ay nilabas niya ang isang lumang litrato. Kahit hindi malinaw ang mukha sa kinatatayuan ni Jeffrey, nakita niyang hinahaplos ng kanyang ama ang larawan habang tahimik na umiiyak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita niyang umiiyak ang kanyang ama. Hindi niya nakinayang manood pa kaya tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Naroon si Aling Melet na naghihintay sa kanya. "Nay," mahina niyang tawag. Lumingon ang kanyang ina at agad siyang niyakap. Pasensya ka na sa tatay mo, anak, ha? Humiling si Jeffrey. "Huwag na po kayong humingi ng tawad, Nay. Alam ko na po ang lahat." Napatingin si Aling Melet sa kanya. Sinabi na sa'yo? "Opo," napaluhari ng kanyang ina. Akala namin darating ang araw na handa na kaming ikwento sa'yo. Pero sa tuwing susubukan naming banggitin ang pangalan ng kuya mo, parang muling bumabalik ang sakit. Tahimik na nakinig si Jeffrey. Simula nang mawala si Joshua na kapatid mo, pagpapatuloy ni Aling Melet, hindi na naging pareho ang tatay mo. Dati, siya ang pinakamasiyahing tao sa baryo. Mahilig siyang kumanta habang nagtatrabaho at laging mingiti sa labi. Napabuntong hininga siya. Pero isang iglap lang, nagbago ang lahat, anak. Lagi po ba niyang sinisisi ang sarili niya, Nay? Tanong ni Jeffrey. Tumango ang kanyang ina. Araw-araw, anak. Nangilid ang luha ni Aling Melet habang nagsasalita. Hanggang ngayon, iniisip niyang siya ang dahilan kung bakit nawala ang kuya mo. Kaya nang makita kanyang umuwi sakay ng bisikleta, bumalik lahat ng alaala. Hindi ikaw ang nakita niya, kung hindi ang anak na hindi nakauwi. Nanahimik si Jeffrey. Biglang pumasok sa isip niya ang maraming pagkakataong akala niya ay walang pakialam ang kanyang ama sa kanya. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan ng lahat. Naalala niyang ilang beses niyang nakitang may taong nakatayo sa may kanto kapag umaga. Naalala niyang tuwing umuulan, laging may payong na nakasabit sa kanilang pintuan bago siya umalis. Naalala niyang kapag gabi at hindi pa siya nakakauwi, gising pa rin si Mang Romy. Kahit kunwari natutulog ito. Hindi pala ito nagkataon lang. Lahat ng iyon ay gawa ng kanyang ama. Tahimik lamang itong nagmamahal. Kinabukasan, maagang nagising si Jeffrey. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang nilinis na ni Mang Romy ang kanyang bisikleta. Maingat nitong pinapahira ng mga gasgas na nagawa nito noong nakaraang araw. Hindi nagsalita ang matanda nang mapansin niyang nakatingin ang anak. Sandali itong natigilan. Nagkatinginan silang dalawa. Maraming gustong sabihin si Jeffrey. Marami ring gustong ipaliwanag si Mang Romy. Ngunit kapwa sila pinangungunahan ng hiya at sakit na matagal ng kinikimkim. Huminga ng malalim si Jeffrey. Alam niyang hindi sapat ang isang umaga upang maghilom ang sugat ng 20 taon ang nakabaon sa puso ng kanyang ama. Ngunit alam rin niyang may mga sugat na nagsisimulang gumaling sa isang simpleng hakbang. At ang hakbang na iyon ay ang pagpili nilang harapin ang isa't isa, hindi bilang mag-amang nagkagalit, kung hindi bilang dalawang pusong parehong nasaktan at parehong naghangad na muling maghilom. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang lumabas si Jeffrey sa bahay. Sa bakuran, nadatnan niya si Mang Romy na tahimik na nakaupo sa isang lumang bangko. Katabi nito ang kulay asul na bisikleta. Malinis na at makintab ng muli. Wala na ang mga bakas ng alikabok at putik. Huminga ng malalim si Jeffrey. Alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. "Dito ka muna, tay," mahina niyang sabi. Hindi kaagad sumagot si Mang Romy. Nakatingin lamang ito sa malayo. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Maya-maya ay nagsalita rin ito. "Pasensya ka na, anak, ha." Parang tumigil ang mundo ni Jeffrey. Sa buong buhay niya, yun ang unang pagkakataon na rinig niyang humingi ng tawad ang kanyang ama. "Ako ang may kasalanan," dugtong ni Mang Romy. "Hindi ko na ipaliwanag sa iyo kung bakit ganoon ang naging reaksyon ko.
Umupo si Jeffrey sa tabi nito. Hindi ko po kayo sinisisi, Tay. Napayuko si Mang Romy. Noong nawala ang kapatid mo, pakiramdam ko ay namatay na rin ang kalahati ng buhay ko. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko. Iniisip kong kung hindi ko siya binilhan ng bisikleta, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Tumulo ang luha ng matanda. Kaya nang makita kitang umuwi sakay ng bisikleta, anak, hindi ikaw ang nakita ko. Ang nakita ko ay ang kuya mo noong huling araw na umalis siya ng bahay. Hindi na napigilan ni Jeffrey ang kanyang pagluha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tay, hindi niyo po kasalanan ang nangyari kay kuya. Nanginginig ang labi ni Mang Romy. Pero hanggang ngayon, yan pa rin ang iniisip ko. Tay, mahinaon na sabi ni Jeffrey. Hindi ko po mapapalitan si kuya. Pero nandito pa po ako. Ayoko pong mabuhay kayong araw-araw na nakakulong sa sakit. Tahimik na napaiyak si Mang Romy. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Pasensya ka na, anak, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Tay. Parang natunaw ang matagal ng pader sa pagitan nilang mag-ama. Mula sa may pintuan, ay tahimik na umiiyak sina Aling Milet, Kevin at Andrea na noon ay dumaan upang kamustahin si Jeffrey. Napangiti sila nang makita ang muling pagkakalapit ng mag-ama. Lumipas ang ilang sandali, tumayo si Mang Romy at lumapit sa bisikleta. "Ali kayo," sabi niya. Inilabas niya ang isang lumang helmet na matagal nang nakatago sa kahon ng mga alaala. "Ito ang helmet ng kuya mo." Saglit na natahimik ang lahat. "Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon. Akala ko hindi ko na ito may bibigay kahit kanino." Iniabot niya yun kay Jeffrey. "Simula ngayon, sa iyo na to, anak." Tinanggap ni Jeffrey ang helmet ng may paggalang. "Pero may isang kondisyon." "Ano po yun, Tay?" Ngumiti si Mang Romy. Ang unang iting na sila ni Jeffrey mula pa noong siya'y bata pa. "Pangakuan mo kung hindi ka magiging pabaya, ha? Sumunod ka sa batas trapiko. Magsuot ka lagi ng helmet at huwag kang magmadali sa biyahe. Mas mahalaga sa akin ang ligtas kang nakakauwi kaysa maaga kang nakakarating dito." "Opo, Tay, pinapangako ko po." Tinapik ni Mang Romy ang balikat ng anak. "Hindi ko nahahayaang kontrolin ng nakaraan ng ating kasalukuyan." Ngumiti si Jeffrey habang isinusuot ang helmet. Sa araw na yon, hindi lamang bisikleta ang tinanggap niya mula sa kanyang ama. Natanggap rin niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang material na regalo. Ang pagmamahal na matagal nang ikinubli. Ang tiwalang muling nabuo at ang pagkakataong magsimula silang muli bilang isang pamilya. 6 na buwan ang lumipas mula nang magkaayos sina Jeffrey at Mang Romy. Marami nang nagbago sa kanilang pamilya. Ang bahay na dati puno ng katahimikan ay napalitan ng tawanan at masayang kwentuhan tuwing gabi. Araw-araw, bago umalis si Jeffrey papasok sa trabaho, may isang taong palaging naghihintay sa may pintuan. "Anak, isuot mo ang helmet mo, ha?" Paalala ni Mang Romy. Ngumingiti si Jeffrey habang isinusuot ang helmet na minsang pag-aari ng kanyang yumaong kuya. "Opo, Tay." At bago siya sumakay ng bisikleta, lagi siyang lumalapit upang magmano sa kanyang ama at ina. "Mag-iingat ka, anak, ha?" "Opo." Hindi na yun simpleng paalala. Isa na yung pangakong lagi niyang tutuparin. Dahil sa bisikleta, mas maaga na siyang nakakarating sa trabaho. Hindi na rin siya gaanong napapagod dahil sa kanyang paglalakad. Nakakapag-overtime pa siya. Unti-unti siyang nakapag-ipon at naging isa sa pinakamahusay na empleyado sa grocery. Hindi nagtagal, inalok siya ng may-ari ng mas mataas na posisyon bilang supervisor. "Deserve mo to, Jeffrey. Para sa iyo talaga to," sabi ng kanyang amo. "Masipag ka, tapat at responsable." Labis ang kanyang pasasalamat. Ang una niyang ginawa nang matanggap ang dagdag na sahod ay bumili siya ng mga gamot para sa kanyang ama at bagong salamin para kay Aling Milet. Pinagawa rin niya ang tumutulong bubong ng kanilang bahay. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, napansin ni Jeffrey na nakangiti si Mang Romy.
habang siya'y pinagmamasdan. Bakit po, tay? Natatawang tanong niya. Umiling ang matanda. Wala anak, natutuwa lang akong makita kang ligtas na umuwi araw-araw. Napangiti si Jeffrey. Salamat po, taya. Hindi nagtagal ay naging inspirasyon si Jeffrey sa kanilang baryo. Tuwing linggo, tinuturuan niya ang mga kabataan patungkol sa tamang pagmamaneho ng bisikleta at kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko. Ikinikwento rin niya ang kahalagahan ng pagsuot ng helmet at pagiging maingat sa kalsada. Minsan, ay nilapitan siya ni Kevin. Pare, ang dami mo nang natutulungan. Ngumiti si Jeffrey. Hindi lang kasi para sa akin ang natutunan ko. Gusto kong wala ng papilyang makaranas ng sakit na pinagdaanan namin. Sa di kalayuan, tahimik na nakikinig si Mang Romy. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na yung luha ng dalamhati. Luha iyon ng pasasalamat. Lumapit siya kay Jeffrey at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Jeffrey, anak. Lumapit siya sa kanyang anak. Maraming salamat, ha. Naku, tay, ako po ang dapat na magpasalamat. Hindi, sagot ni Mang Romy habang nakangiti. Ikaw ang nagturo sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hindi maintindihan. Ano po yun, tay? Huminga ng malalim ang matanda bago tumingin sa langit. Na ang pagmamahal ay hindi dapat ikulong sa takot. Hindi ko man naibalik ang kuya mo. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong may tama ang pagkukulang ko sa iyo. Hindi na napigilan pa ni Jeffrey ang pagyakap sa kanyang ama. Maigpit silang nagyakapan habang pinagmamasdan ni na Aling Milet, Kevin at Andrea ang tagpong matagal nilang ipinagdasal. Sa gilid ng kanilang bakuran ay nakasandal ang lumang kulay asul na bisikleta. Hindi na yun simbolo ng isang masakit na alaala. Isa na itong paalala na ang sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom sa pamamagitan ng pag-ibig, pag-unawa at pagpapatawad. At habang pinagmamasdan ni Mang Romy ang anak na muling sumakay sa bisikleta, napangiti siya at marahang bumulong. Hindi pala ang bisikleta ang kinakatakutan ko, kung hindi ang posibilidad na mawalan muli ng anak. Salamat, Jeffrey, dahil tinuruan mo akong magtiwala ulit sa buhay. Sa araw na yon, hindi lamang isang pamilya ang muling nabuo, kung hindi dalawang pusong matagal nang naghihintay na marinig ang salitang mahal kita. Lumipas ang 5 taon. Malaki na ang ipinagbago ng buhay ng pamilya ni Jeffrey. Ang dating maliit at luma nilang bahay na yari sa kahoy at yero ay napalitan na ng isang simpleng konkretong tahanan. Hindi man ito ganoon karangya, pero sapat na ito upang maramdaman nila ang ginhawa at ang kapanatagan na matagal nilang pinapangarap. Si Jeffrey ay isa ng branch supervisor ng grocery na dati niyang pinapasukan bilang ordinaryong empleyado. Dahil sa kanyang sipag, katapatan at mabuting pakikitungo sa kapwa, marami ang umahanga at nagbibigay ng respeto sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba. Araw-araw pa rin niyang dinadalaw ang kanyang mga magulang. Kapag walang pasok, siya mismo ang namamalengke. Nagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay at sinisiguradong hindi nagkukulang sina Mang Romy at Aling Milet sa anumang pangangailangan. Samantala, si Mang Romy ay hindi na ang dating tahimik at laging nakasimangot na ama. Madalas na siyang makitang nakangiti habang nagkikwento sa mga kapitbahay. Ang pusong matagal nang biniyag ng sakit ay tuluyan ng napalaya ng pagmamahal at pagpapatawad. Isang hapon, habang naglilinis si Jeffrey ng bodega, nakita niya ang lumang kulay asul na bisikleta. May kalumaan na ito. Kupas na rin ang pintura at may kalawang na ang ilang bahagi. Ngunit nananatili pa rin itong matibay. Hinaplos niya ang manibela nito at napangiti. Lumapit si Mang Romy. Naalala mo pa ba noong unang iniuwi mo yan, anak? Tanong nito. Napatawa si Jeffrey. Paano ko naman po makakalimutan, tay? Akala ko nun galit lang kay sa akin eh. Umiling ang matanda. Hindi pala galit ang nararamdaman ko. Sadyang takot lang akong muling maulit ang nakaraan.
Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay marahang sinabi ni Jeffrey, "Tay, salamat po ah. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po matututunang maging matatag. At kung hindi nyo rin po sinabi ang totoo, baka habang buhay tayong hindi nagkakaintindihan." Napangiti si Mang Romy. "At salamat din anak, dahil tinuruan mo kong hindi ang lahat ng alaala ay dapat katakutan. May mga sugat na hindi man tuluyang nawala. Natututuhan naman nating mabuhay kasama ang mga ito." Sa araw na yon, sabay nilang inilabas ang lumang bisikleta at ipinarada sa harap ng kanilang bahay. Hindi na ito sasakyan. Isa na itong alaala. Alaala ng isang anak na nawala. At alaala ng isang anak na nanatili upang buuing muli ang isang pamilyang minsang naturog. Mula sa kanilang beranda, pinagmasdan ni Mang Romy at Aling Milet ang paglubog ng araw. Habang nakaupo sa tabi ng kanilang anak, tahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ang salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng salitang mahal kita. Nasusukat ito sa mga sakripisyong tahimik na ibinibigay, sa mga luhang lihim na pinupunasan, at sa mga pusong marunong magpatawad kahit gaano kalalim ang sugat. At sa tuwing may mapapadaan sa kanilang bahay at mapapansin ang lumang kulay asul na bisikleta, hindi na ito nakikita bilang isang lumang gamit, kung hindi bilang isang simbolo ng pag-asa na anumang sakit ng nakaraan ay kayang paghilumi ng panahon, pag-unawa at pagmamahal ng pamilya. Palaging tandaan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng salitang mahal kita, kung hindi sa mga sakripisyong tahimik na ginagawa, sa pag-unawang kusang ibinibigay at pagpapatawad na kayang maghilom ng sugatang puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.